Hi everyone! It's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. It's nice to see you guys. Kumusta ang lahat? Napakainit ng ating panahon sa ngayon, no? So, dahil mainit ang ating panahon, magbabasa din tayo ng mga mainit na concern. Paano po kung ang due ko for 5 years ng aking Pag-ibig MP2 ay ngayong April 2024? So, kailan pwede i-claim ang aking MP2 na kasama ang dividend? Alright! It means due kasi yung sinabi niya, no? So, ibig sabihin, magmamatured na this year ng April ang kanyang Pag-ibig MP2. So, unang-una, congrats po sa inyo dahil makukuha mo na yung mga ipon mo. So, April na ngayon, guys. Anytime po, any moment, anytime na gusto ninyo, ay pwede na po kayong magpunta sa Pag-ibig Fund para ma-claim ninyo ang inyong Pag-ibig MP2. Previously, sa aking vlog, i-share ko sa inyo yung past experience ko nung time na nag-claim ako ng MP2 ko. April to May sila nag-declared ng dividend. So, for this year, 2024, yung dividend ng 2023 ay na-i-declared na po ni Pag-ibig Fund noong February 27, 2024. So, actually, may short video naman ako na ginawa dito na nag-update ako sa inyo regarding sa Pag-ibig dividend. Kasi paiba-iba pala ng month kung kailan nagdi-declare si Pag-ibig Fund. So, ngayong taon na to ay super maaga sila. Kasi ay gumora na po kayo kay Pag-ibig Fund at huwag magkalimutan na magdala ng mga valid ID. So, ako nung time na nag-claim ako ng aking Pag-ibig MP2, guys, mas maganda kung ako sa inyo, ang dadalhin niyo doon na ID ay SSS UMID ID or passport. Kasi kompleto yung details nun eh. Kapag mga loyalty card plus yung dadalhin natin, company ID, hahanapan ka pa rin ng ibang ID. Pero usually yung mga hinahanap talaga nila doon ay yung mga SSS UMID ID. So, mas maigi na dala-dala nyo yun. Basta kailangan lagi kayong magba-backup. Si National ID pwede rin yun. Pero kailangan may backup ka pa din. Okay? Kasi National ID natin, wala kasing pirma yun eh. So, yung pirma kasi sa ID at saka yung sa receiving copy ni Pag-ibig Fund, i-compare kasi nila yun. Kaya, mas maigi na scout girl kayo or scout boy, boy scout, ganon. So, maigi na yung handa tayo, okay? So, kapag sinabi, pahingi pa ako ng ibang valid ID, di may ipipresent ka, wala kang problem. Pero ako, i-share ko lang din sa inyo, nung time na nag-claim ako, hindi naman siya agad-agad makiklaim, guys, ha? Kasi una, magsasubmit ka ng application, yung sa Provident Fund. And then, once naman submit mo yung kay Pag-ibig Fund, together with the valid ID, Xerox, harap at likod, tapos with 3 signature, syempre, dadalhin nyo din yung original kasi tinitingnan din yun ni Pag-ibig Fund, isasubmit nyo yun, and then, ipaprocess pa lang nila yun. So, 2 beses tayo babalik pala sa Pag-ibig Fund. Kasi una, isasubmit mo yung claim ng Pag-ibig MP2 mo, which is yung Provident Fund. Kasi yun din naman ang form na gagamitin ninyo. Nakapag-vlog na din ako nito before, nung time na nakapag-claim ako ng aking unang Pag-ibig MP2 na account. Okay? And then, yung pangalawang balik mo is yun na yung mag-claim ka na nung kapirahan mo. Yung inipon mo sa loob ng 5 taon plus yung dividend. Kasama na yun. Okay? Kung compounded yung pinili mo. Sa pag-claim ninyo, ganun pa din. Dadalhin nyo talaga yung mga original na ID. Okay? Para smooth lang ang transaction. 15 working days yan, guys. Okay? So, ako that time, check yun siya. Naka-land bank. And then, ngayon, same pa din naman yata. So, ayun na nga, sa Pag-ibig netizen natin, guys, April 2024 siya, magmamatured. So, yung makukuha nyo po, yung 5 years na inipon ninyo, yun yung principal money ninyo, and then yung dividend na makukuha nyo hanggang nung simula nung nag-open kayo hanggang 2023 na dividend. So, for the year 2024, sa lahat ng mga magmamatured ang MP2 for this year, 2024, ay may dividend pa po kayong makukuha para sa next year, sa 2025. Yung 2025 na makukuha ninyong dividend ay para yon this year, 2024. Kasi 'di ba, ang 2023 na dividend ngayon na i-declared for the year 2024. And then, yung 2024 na dividend, i-declared naman yun ni Pag-ibig Fund by next year. So, sana mga Feb or January, ganun, para mas maaga. So, ngayon naman, pag kinuha mo na yung MP2 mo sa ngayon dahil nga magmamatured na, maiiwan yung dividend for the year 2024. So, by next year, nyo siya makiklaim. Okay? So, ang option mo, kung hindi ka naman nagmamadali or hindi mo pa naman kailangan yung pera, is pwede naman na hindi ka muna mag-claim ngayon and then pagka 2025 ka na lang mag-claim para
yung dividend ng 2024 ay kasama na siya para hindi ka nababalik sa Pag-ibig Fund. Pero syempre, it's your choice naman eh, di ba? Depende sa'yo. Ako kasi nung moment na yun, excited ako mag-claim kasi pinambayad ko sa aking credit card. Inipan, tapos pinabayad ng credit card. So, ayun na nga. O, diba? Honest ako. Honest ako. So, yung dividend ko na naiwan ay nandun pa rin kay Pag-ibig Fund. Nakahang siya until now. So, ayun, anytime, any moment po, pwede na pong kumuha sa lahat ng mga magmamatured ng April 2024. Syempre guys, kung mga bare months pa magmamature yung MP2 nyo, syempre pagka bare months pa, hindi nyo naman pwedeng i-advance yun. And then, may isa pa pala akong nabasa no, sa Pag-ibig netizen natin. Sabi niya, pwede ba daw i-advance ng claim ang dividend? Ay naku, joker ka. Syempre hindi pwede yun. Feeling ko nagjo-joke lang talaga siya. So, okay. So, proceed na tayo sa ating next topic, no? Yung next naman natin na topic regarding ito sa Pag-ibig loan offsetting. So, for clarification lang to. Ang sabi niya doon is, if kung ang monthly amortization niya ng kanyang Pag-ibig loan, ng short-term loan or ng multi-purpose loan, ay 2,500 and then meron siyang 6 months na naiwan at hindi niya na nabayaran. Yung tab offsetting natin sa lahat ng mga nakapanood na ng mga old video ko is, ang offsetting is yun yung hinahatak yung mga outstanding loan balance natin sa Pag-ibig Fund doon sa ating Pag-ibig contribution. Tama? So, 2,500 yung monthly amortization and then times 6 months. Yes, correct. Kung magkano yung monthly amortization mo, and then kung ilang buwan yung naiwan mo, yun, i-multiply mo lang yun, yun ang kukunin ni Pag-ibig Fund, plus, hindi lang yun, okay? Yung monthly amortization mo, plus yung accrued interest, at saka yung penalty, okay? So, hindi lang siya 2,500 times 6 months yung hahatakin sa contribution mo, okay? Lagi ninyong tandaan, utang yan, so, nagkakaroon tayo ng penalty kapag hindi tayo nakakapagbayad. Siyempre, sa lahat ng mga may credit card, di ba, ganun yung nangyayari, nagkakaroon ng penalty or yung finance charge na tinatawag. And then, may another, pa yun, accrued interest. May interest pa yon. So, hindi lang yung 2,500 yung kukunin ni Pag-ibig Fund. So, medyo malaki yun, okay? So, ayun na nga for today's video. Yun lang muna yung ating tinapik. Yung regarding sa Pag-ibig MP2 na mag-claim ng for the year 2024. And then, yung sa dividend. And then, yung loan offsetting na concern. So dalawang Pag-ibig netizen lang yung ating sinagot ngayon. Sana ay klaro sa inyong lahat yon at sana ay maliwanag yung pagka-explain ko sa inyo. Anyway, kung meron naman kayong mga tanong, ay mag-comment lang kayo dito sa ating video sa baba. Tapos, sasagutin ko po yan. Ginagawa ko naman po yung best ko na masagot ko yung mga question nyo. So, yung iba, alam nyo minsan kapag yung super matagal na yung mga question, like mga 2 weeks, 1 month, minsan talaga sinasagot ko siya, tas nagsasorry na lang ako. Kasi, syempre guys, please understand me kasi nag-work din po kasi ako. Okay? So, pero ginagawa ko naman po ang lahat para masagot ko yung mga question ninyo. At syempre, wag niyo naman kalimutan dito ang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. It's me, Lizelle Istoy. At wag niyo kalimutan ang magbigay ng like bilang support. Okay? So, thank you everyone and God bless. See you next vlog. Bye!